Si NBI Director Melvin Matibag na lang ang huling testigong isasalang po ng prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment o yung assassination plot at grave threats umano ni Vice President Sara Duterte. Ipinasampina na rin ang witness para naman sa kasunod na article tungkol po sa maling paggamit ng confidential funds. Para sa update, live mula sa Senado, may express report si Mayan Los Baños. Mayan, kung nabawasan na yung bilang ng witnesses natin para dito sa Article 4, ang sinasabi nga si Attorney Melvin Matibag will be the last. Ang ibig sabihin ba nito, yung mga susunod na araw after ni Matibag, ibang articles na yung tatalakayin? Unahin ko muna, Zarina, no, yung tanong natin kay Attorney Reggie tungkol spokesperson impeachment court dahil nga nagbawas na ng umaabot sa 8 witnesses ang prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment case si VP Sara. Ito yung patungkol sa grave threat o yung di umano ay pagbabanta sa buhay ng Pangulo na ginawa di umano ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reggie Tunggol, hindi nangangahulugan at hindi rin masisiguro na mapapabilis ang impeachment trial dahil yung mga araw na na-save pwedeng magamit sa pagpresenta ng witness sa ibang mga artikulo. Paliwanag ni Attorney Tunggol, bagamat nakapag-save daw kasi ng ilang araw mula sa orihinal na dami ng araw na guhugulin sa Article 4, posible naman daw na magamit ang mga na-save na araw sa pagpresenta ng witness sa ibang articles of impeachment. Wala naman daw direktang advice ng impeachment court sa prosecution at defense na magbawas na ng witnesses sa mga susunod pang articles of impeachment na tatalakayin. Prerogative daw kasi talaga ito ng magkabilang kampo, depende kung tingin nila ay sapat na ang mga nilatag nilang ebidensya sa kada article of impeachment o kulang pa. Maging ang desisyon para ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni VP Sara Duterte, hindi rin daw sigurado na madedesisyon na sa Lunes. Sarina, asahan daw na maglalatag ng tanong ang mga senator judge sa parehas na kampo, pero dahil hindi naman ganun ka-urgent ang nasabing mga dokumento, posible pa rin daw na mga ilangan ng mas mahabang panahon ang senator judges para mapag-aralan ito. Narito ang pahayag ni Attorney Tunggol spokesperson yan ng impeachment court. Na para ka magluluto ka ng sinigang, for example, hinanda mo lahat ng mga ingredients mo, wala talagang sure na sure. May expectation tayo na ganyan na mangyayari. Gusto natin na sana na isang araw lang nangyari na yon. In a way, the senator judges decided for themselves na parang baka pwede pa nating konti itong i-defer. Kaya nagkaroon ng additional few days for them to study it. So pagdating ng Lunes, baka may mga bagong mga legal theories or schools of thought na naman na lumabas sa debate at baka humingi rin naman yung mga senator judges ng additional time. However, that is just in the realm of possibility. There is also the possibility na matapos yung incident na yon at makapagresolba na yung Zarina, gaya ng sinabi ng prosekusyon, hiling o huling witness na nila sa Article 4 si NBI Director Melvin Matibag. Sabi naman nitong Tunggol, hindi required na mag-closing statement pa ang magkabilang kampo pero asahan daw na maaring hilingin nila ito bago umusad sa Article 1 ng impeachment case. Ang Article 1 ay tungkol sa umano'y hindi tamang paggamit sa confidential funds ng Vice Presidente. Ang tanong, paano ba mapapaintindihan sa publiko? Sabi ni Attorney Tunggol, kailangan umeffort ang parehas na kampo sa kanilang paglatag ng ebidensya para masiguro na di lang ang korte ang makakaintindi sa kanilang mga argumento kundi maging ang publiko. Ang mga senator judge daw kasi umi-effort na mag-explain sa korte ang mga inilatag na ebidensya. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Tunggol. parties, yung nagpepresenta at saka yung oppositor, yung depensa na nag-o-object at magko-cross-examine din, I think they have to be the ones to actively navigate yung kailangan ng evidentiary rules under the rules on evidence, tsaka ng rules of court, at saka yung political speech, meaning kung paano nila ma-reduce yung legalistic na mga tanong at saka mga objections na yon into a public understandable na mga lengguwahe. So, yun yung peculiar dito because kasabi ko nga, this is a sui generis proceeding. Kaya pati yung parties, kailangan din nilang matuto to do that.
Zarina, sabi naman ni Attorney Tunggol, maluwag o lenient naman si Presiding Officer Escudero doon sa mga Senator Judge na gustong mag-manifest nga sa impeachment court na walang kinalaman doon sa kaso. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagprotekta sa mismong korte at integridad ng mga Senator Judge. Kung matatandaan natin kahapon, Zarina, ay nagsalita sila Senator Judges Alan at Pia Cayetano kaugnay sa tingin nila ay tila daw ba paninindak ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa idinunsad na investigasyon sa 2019 SEA Games na tila ba daw timing sa kanyang pag-upo bilang witness next week. Yan muna ang latest, Zarina, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balik sa'yo. Mayan, meron na bang update kung sa pagsisimula ng trial next week, ito ba'y umaga na o hapon pa rin? Okay. So far, Zarina, until next week, basta hanggang bago mag-SONA, tayo ay hapon pa rin. And then, magsosona by 26, I think, July 26, basta third Monday ng July. And then, dyan, pag-uusapan ng mga senador, kasi nga, merong proposal yung ilang mga senador na baka pwedeng gawing umaga kasi nga, mas magiging masikip talaga ang schedule nila. Zarina, oras na magkaroon na ng sesyon dahil una, nandiyan na yung mga talagang dadami yung committee hearings, plus they need time para mag-legislate, which is kailangan nilang gawin yan sa mga session. Yung mga 50 priority bills na kailangan nilang ipasa, plus papasok na tayo sa budget season by August. So, kung paano nila pagkakasyahin yan, Zarina, bagay din na iniisip natin hanggang ngayon. Pero yun nga, ang isa sa solusyon nila, gawing umaga at posibleng hanggang alas 2 ng hapon para yung the rest of the day, malaya na silang gawin yung kanilang trabaho bilang legislators naman, Zarina. Maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.